Mga kababayan, Yayo, alamano, sa Pilipinas, bawat barangay, makikinabang. Grabe, medyo maganda pa pagkaka-deliver ko ng speech ha, kasi sa live talaga, buyoy talaga eh. Buyoy itong iniidolo ng mga loyalista, mga bangag na ito, no? Ito nga, inuuto nila ngayon nata ang mga kabataan, ang mga estudyante dyan sa BARM, dyan sa Mindanao. Dahil balita ko, pinagkakalandakan nilang namimigay sila ng pondo ng gobyerno para dun sa mga estudyante doon na pipili daw sila, no? Na bibigyan daw ng 100,000 yung isang barangay, tapos tagbe 20,000 daw isang estudyante. So 5 estudyante ang pipiliin. Kung makapagyabang sila, akala nyo isang buong barangay ang bibigyan, no? Napakarami, pero in fact 5 lang naman pala ang pipiliin, tapos 20,000 each. Grabe, no? Parang tinutulunggis talaga tayo as each day goes by, no, ng administrasyong bangag na ito, no? Imagine niyo na lang yung 20,000 na yan, talagang masasabi ko na parang bulkasil yan eh, no? Yung pansamantalang remedyo lang sa ating mga pangunahing suliranin ng bansa talaga, no? Kumbaga hindi yan yung solusyon talaga na pang long term eh. Yan ay band-aid lang, o yung talagang para sa ngayon lang, o para sa ngayon linggo lang, sa taas ng mga presyo ng bilihin ngayon. Saan ba makakaabot yung 20,000 na yan? Baka sa isang buwan na lang hindi pa umabot yan, di ba? Mga kanoypi, nung panahon na lang ni Tatay Digong, ikukumpara ko na naman pag si Tatay Digong talaga, ang priority niya nun talaga, ang long-term stability ng bansa natin, ang infrastructure projects. Pagka meron siyang pinamimigay ng mga ayuda na ganyan, no? Sinisigurado niyang merong national emergency, no? O crisis tulad ng COVID. Ito, bibigyan ko kayo ng datos, no? Para talagang mapatunayan natin, no? Lalo dito kay Haring Becky na talagang pinamumuka sa mga followers niyang utu-uto na eto, may mga bagong achievements ang bangag na administrasyon, no? Itong datos na to, no? Babasahin ko sa inyo na since noong 2017, ang direct foreign investments, no? Talagang napakataas. Bakit ko na ikukonekta itong direct foreign investment sa usapin itong pinagmamalaki nila at pinagmamayabang na pamimigay dun sa BARM sa mga estudyante? Dahil ang problema ng mga fresh graduates ngayon, ang problema ng mga yan, kung anong papasukin nila mga trabaho, ang kawalan ng opportunities at ang underemployment na nangyayari sa bansa natin. Imagine niyo mga kanoypia, bagong graduate ka, tapos wala ka namang papasukan na trabaho dyan. Meron ka mang mapasukan dahil swertehin ka. Contractual lang. Pang 6 months lang na trabaho. Pagkatapos nun, poproblemahin mo kung saan ka na naman papasok. Kaya karamihan sa mga kabataan ngayon, napipilitan na lang na pumasok sa mga graveyard shift na trabaho. Sa mga BPO, nasasagot sila ng telepono. Madaling araw, dilat na dilat pa, di ba? Kaya yung mga loyalistang bangag na yan, tuwan-tuwa siguro. Kailangan nilang gumamit ng pampagising yan, ng mga shabu-shabu para medyo magising sila. Kaya tuwan-tuwa sila, may trabaho nga sila, pero yan, bangag naman, pang madaling araw. Pero ang problema talaga dyan, no? Yung kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad. Yan ang dapat sinusolusyonan ng administrasyong bangag na ito. Sa paraan ng pagsolusyon sana sa mga pagpasok ng panibagong mga investor sa bansa natin. Pero ito nga, yung datos noong 2017 panahon ni Tatay Digong, 10.3 billion, record high nung panahon yun dahil sa Build program ni Tatay Digong. Kukontrain na naman ni Haring Becky yan at ng mga loyalistang vlogger, sabihin nila. Wala namang natapos gano'n sa mga build project niya. Ito longest pa lang mga ito no? Ang hirap lang talaga i-explic sasabihin nila na maraming satsat, no? Pero ang katotohanan talaga mga kanoypi, ang groundbreaking ang nagmamatter dyan. Pag nasimulan na ang mga proyekto, tuloy-tuloy na yan. At yung mga proyekto nga na pinagmamalaki ng administrasyong bangag na tinapos nila, nasimulan yan nung panahon ni Duterte. 80 to 90% natapos na yan. Nagkataon lang na may onting mga kulang. Natapos na lang nung panahon ng administrasyong bangag. Pero sa dami-dami ng mga proyektong nasimulan no? Talagang ang mga investors nun, talagang nagtiwala. Kaya nga 10.3 billion noong 2017, 2020, COVID, pandemic sa buong daigdig. Naging 6.8 billion, medyo bumaba.
Pero ito tingnan nyo ang galing ni Tatay Digong, ha? 2021, pumalo ng 10.5 billion mula nung pagkababa ng COVID na 6.8, tumaas ng 10.5 billion. No? Pinakamataas yan sa kasaysayan ng bansa dahil sa yung CREATE Act, no? O yung Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises. Nag-open up siya ng paraan para yung mga korporasyon at malalaking mga negosyo ay gumaan ang kanilang pagbabayad ng tax at nang sa ganun, ganahan sila mag-invest pa sa bansa natin. Yan ang mautak, yan ang madiskarting presidente. No? Yun si Tatay Digong dati. Ito, ang administrasyon ng pumalit, no? Etong si Marcos nung 2023, 8.9 billion. Mula nung 2021 ng 10.5 billion, naging 8.9 billion na lang. Tapos 2025, 2 years after ng 2023, bumagsak ng 7.8 billion. Tapos ito, 2026 na, negative 26.9%, nasa 3 bilyones na lang kumpara sa 4 na bilyones ng same year, 2026 din. Anong katulonggisan yan, di ba? Bumaba agad ng 1 bilyones sa katiting na 4 billion na lang, naging 3 billion na lang at the same year of 2026. Ganyan bang ipinagtatanggol ng mga loyalista, mga bangag na vlogger na mga bayaran na yan, tulad ni Haring Becky? Paano nyo lalabanan at didebatihin o kukontrahin ang datos, no? Na talagang sinasabi kung gaano bumabagsak ang ating direct foreign investments. Ngayon, mabalik dun sa usapin ang pinagyayabang nilang yan, yung mga programa dun sa BARM ngayon sa mga estudyante. Ang solusyonan nyo, kayong bangag na administrasyon kayo, ha? Ang long-term na safety ng mga estudyante when it comes to job opportunities, no, sa ating bansa. Para nang sa gayon, hindi na sila mag-isip na lumabas pa ng Pilipinas at mag-OFW sa ibang bansa. Na talagang mentally and emotionally exhausting and damaging. Na wawala sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga pamilya. Tapos ipagkakalandakan nyo na may 20 mil silang marireceive. Oh my. Anong mapapala ng 20 mil nila? Bigas pa lang ngayon, napakamahal na, kuryente, bayad sa upa dahil sa inflation rate, nagtataas din pati mga landlord. 20 mil is 20 mil. Di ba? Mga kanoypi, ang dapat na pinagtutuunan ng pansin talaga ng bangag na administrasyon ngayon, inuulit-ulit ko, ang pang long-term stability ng ating mga estudyante ngayon at ng ekonomiya natin. Kaya sa mga utu-uto, napapalakpak at talagang sasabihin na napakaganda, wow, utang na loob namin ito sa bangag na administrasyon. Tayuan naman sana kayo ng balahibo nyo. Ha? Tuwan-tuwa ba kayo na pinapipila kayo sa mga gymnasium, sa mga basketball court dyan? Tumatagaktak ang mga pawis nyo sa sikat ng araw, ha? Yan ba ang tinatawag nyong responsableng governance, ha? Grabe, mga kanoypi, sa ibang bansa, Malaysia, Indonesia na lang, halimbawa, ha? Ang ayuda doon, hindi nila kailangan na pagmukayang utang na loob ng taong bayan yan, hindi nila kailangan papilain sa mga basketball court. Automatic yan na sinisend sa kanilang mga bank accounts by bank transfer, no? Kahit sa ibang bansa, kahit sa western countries, sa Pilipinas ka lang makakita na kailangan ipapadaanin sa mga politiko para pagmukhang silang nagpatupad ng mga ganyang proyekto, no? Pangalan ni congressman, pangalan ni mayor, tapos through the government of the Philippines, ganyan, bagong Pilipinas. Katulonggisan. Huwag kayo magpapauto. Baguhin natin ang ganyang mindset at mentality, no? Sa panahon ngayon, alamin natin na sa laki ng mga kapalpakan ng bangag na administrasyon to, sa laki ng nawawala na income dapat ng bansa natin dahil nga sa direct foreign investments na patuloy na lumulugmok, bumabagsak. Anong say ng 20,000 bawat estudyante na lilimang estudyante bawat barangay? Ha? Kakapiranggot? Ha? Barya, limos. Kung masasabi ko yan. Isang limos yan, 20 mil kada isang estudyante. Ha? So mga kanoypi, hanggang dito lang tayo pero isipin nyo lang, lagi lang kayo maging makabayan. Magsalita kayo kung may mga gantong klase ng kailangan tuligsain, no?
Karapatan nyo yan eh, no? Nang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore naman one day. At hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga. Tigasing Noipi.